Wow! Are you sure na hindi wrong number ang tinawagan mo? Naalala pa pala kami ng baby sister ni Leo. To what do I owe this pleasure, Isla? Biro ng boses sa kabilang linya. Chip, darling. Hindi ko makakalimutan ang kaibigan ko. Pamilya ka na sa amin ni Kuya. Kumusta ka na? Kumisla pa mga mata ni Isla. It's been long. Mabuti naman ako, pero kailangan ko ng girlfriend na magpapalubag ng loob ko. Mula nung umalis ang tropa ko magbabakasyon daw sa Malibu. Sagot ni Chip nang tinutukoy ay si Leo. Ang drama mo? Hindi bagay, saway ni Isla. Pero tumawag talaga ako para sabihin ng isang bagay na tsak na makakapagpasaya sa'yo. Oo talaga. Sige nga, nakikinig ako. Yung gago na si Jaime, nagkalat ng malala at single na si Jackie ngayon. Bulalas ni Isla. Hindi kaila sa aming lahat na noon pa man ay interesado na si Chip kay Jackie. Kaya lang gaya ni Leo inirespeto nitong relasyon nila. At nagkasya na lang ito sa mga pasulyap-sulyap niya sa tuwing nagkikita sila as a group. Weh, huwag mo akong niloloko, Isla. Malapit na ako maniwala. Totoo nga, wala na si Jaime sa buhay ni Jackie. Baby girl, the best ka. Pero kailangan ko munang umalis. Mag-usap na lang tayo mamaya. Mabilis na ibinaba ni Chip ang tawag. Hindi nagtagal, tumunog ang telepono ni Jackie. Ipinakita niya sa amin ang screen. Si Chip ang tumatawag sa kanya, napatili ang mga babae. Sinagot niya yun at nilagay sa speaker. Hey, this is a surprise. Kamusta ka? Jackie, halos mamatay na ako sa lungkot. Umalis na yung kaibigan ko at sobrang lonely ko these past few days. Drama ni Chip. Kunwari wasak na wasak. Pigil na pigil ang tilian ng lahat. I see. Anong magagawa ko para matulungan ka? Tanong ni Jackie. Hindi masamang magkaroon ng makakasama. Pero ayoko makaistorbo kay Jaime. Ayoko ng gulo. Kunwari wala siyang alam. Rektang sagot ni Jackie. Huwag kang mag-alala, si Jaime nakaraan na. Hiwalay na kami. Hindi ko pala nasabi sa'yo. Oh darling, kamusta ka? Sinaktan ka ba ng gagong yun? Tulad ng sinabi mo, isa siyang gago. Pero kalimutan na lang natin siya. Mag-lunch tayo. Pwede tayong magkasama buong araw. Tumingin si Jackie sa amin at sumenyas kaming lahat na pumayag siya. Yun naman talagang plano, ang mawala sa isipan niyang sakit na binigay sa kanya ni Jaime. At kung may lalaking gaya ni Chip na matagal na naghihintay sa kanya, mas magiging panatag kami. Gustong gusto ko yan. Saan tayo magkikita? Susunduin kita, my queen. Nasaan ka? Nasa bahay ni Francesca. Ipapadala kong address niya sa'yo. Great! I'll be there in 15 minutes. See you. Pagbaba ni Jackie ng tawag, nagtawanan kaming lahat. Simula pa noong una, baliw na si Chip sa kaibigan namin kaya naman parang siyang nanalo sa loto dahil sa oportunidad na ibinigay sa kanya. Francesca, okay lang ba na hindi na ako tumulong sa paglilipat? Tanong ni Jackie na may pag-aalala. Walang problema, sumama ka kay Chip at ikwento mo lahat mamaya. Mag-enjoy ka, sagot ko. Pagbaba ni Jackie para salubungin si Chip, dumating naman si Richard sa sala para kumuha ng kahon at nagtanong kung bakit lalabas si Jackie kasama si Chip. Narinig yun ni Jaime at biglang sumugod. Galit na galit. Anong ibig sabihin nun? Singhal nito. Prince Charming, kaibigan lang ang kasama ni Jackie. Wala namang masama doon, single na siya ngayon. Sagot ni Danica kay Richard. Sinadya niyang lakasan ng boses para lalong uminit ang ulo ni Jaime. Kalokohan, sigaw ni Jaime. Ibaba mong boses mo, Jaime. Hindi ako isa sa mga side chick mo. Agad na tumayo si Danica at humarap kay Jaime na biglang umurong na parang batang napagalitan. Ngayon, sabihin mo nga, anong kagaguhan ng ginawa mo? Sandali, anong ibig mo sabihin na wala na kayo ni Jackie, Jaime? Bakit hindi namin alam? Tanong ni Floyd. Hugo, halika dito. Tawag niya sa loob at dumating si Hugo na may nakasakay pa sa balikat. Si Leah. Buisit, intervention ba to? Ungol ni Jaime. Spill it, gago. Utos ni Josh. Sakto naman na dumating si Daisy. Masaya pa rin at pinakiusapan niya si Floyd na samahan si Leah papunta sa kwarto para hindi niya marinig ang usapan ng mga matatanda. Lahat kami naghihintay hanggang sa handa na siyang magsalita. Naabutan ako ni Jackie na may ibang babae. Bigla siyang sumulpot sa kondo at may kasama kong ibang babae. She's nothing pero nagalit si Jackie. Binlak ako, hindi na sumasagot sa tawag. Ayaw akong kausapin. Sinabihan pa akong wag daw sabihin sa inyo dahil may mabibigat na problema. Sina Floyd at Francesca noon. Pag-amin ni Jaime, nakatungong ulo sa hiya. Anong problema mong hayop ka? Hampas si Bettina sa braso niya.
Aray naman, Bettina. Mahinang laman at talaga bang magdadahilan pa siya? Magsalita ka pa, sasampalin kita, singal ni Danica, nakadiin ang ngipin. Sinong pokpok? Sino siya, Jaime? Naalala niyo yung araw sa mall nang dumating si Felicity kasamang mga barkada niya? Si Rafi? Hindi ako makapaniwala. Galit na sigaw ni Danica. Kaibigan siya ng spoiled brat na muntik na manloko kay Floyd. Gago, siya yun yung nasa mall noon, girls. Diyos ko, ako nang sasampal sa'yo ngayon. Singhal ko. Ramdam ang galit ko para sa dalawang bagay. Unang pagtataksil niya sa kaibigan ko tang pangalawa sa kung sinong kinama niya. Dahan-dahan lang, girls. Ako nang galit na rin si Hugo. Sige lang, deserve ko naman. Bulong ni Jaime. Calm down, everyone. Singit ni Floyd. Isa kang tanga, Jaime. Sinalayot ang mga kaibigan niya, matinong tao. Kaya baka tuluyan ang nawala sa'yo, si Jackie. At tandaan mo, kasama ko siyang nagtatrabaho at sa ilalim ko. Protektado siya, kaya wag mo na siyang guguluhin sa opisina. Pero sa ngayon, tapusin muna natin ang paglilipat ng pamilya ko. Kapag maayos ng lahat, saka tayo mag-uusap. At para malaman mo, ako nagsabi kay Chip, dagdag ni Isla. Tulad ng sabi ni Floyd, matinong tao siya. Natapos din ang paglilipat at nagtungo kami sa bahay ni Floyd. Pagdating namin, sinalubong kami ni Simon at agad na lumapit kay Liam. Halatang naiiyak sa pagkakahawig ng bata sa amo niya. Pagpasok ko sa kwartong magiging kay Liam, napahinto ako. Perpektong inayos yon para sa kanya. May malit na kama, aparador, armchair, malit na mesa at upuan at maraming laruan. Kumisla pa mga mata ni Floyd na nakasunod pala sa akin. Mga gamit to mula sa kwarto ko nung bata pa ako. Itinabi ng mama ko, sabi niya balang araw, gagamitin ng apo niya ang higaan na minsang akin. Nanginginig ang boses niya habang inaalalang ina. Matutulog siya gabi-gabi sa kama na iniingatan ng lola niya. Sabi ko tinaplo sa mukha niya. Simon, salamat sa mabilis na pag-asikaso ng kwarto ni Liam. Wala yon, malaking karangalan para sa akin. Nasaksihan kong ipinanganak si Floyd at ngayon nakikita kong mga anak niya. Isang malaking regalo yon para sa akin. Sagot ni Simon bago umalis. Hindi nagtagal natapos ang paglilipat. Nagtipon kami sa sala at handang pakinggan ang paliwanag ni Jaime at bigyan siya ng nararapat na sermon. Francesca's POV. Nung Lunes matapos kong ihatid si Liam sa daycare, pinaalam ko sa mga staff ng eskwelahan na si Floyd ang tatay niya at maaari rin siyang magsundo. Hindi may tago ni Floyd ang tuwa niya. Pagdating namin sa opisina, otomatikong hinila ko ni Floyd papunta sa opisina niya. Hindi dito ang direksyon ng opisina ko, paalala ko. Napasingap siya at napapikit. May kasamang pilyong ngiti. Nakalimutan ko, sakto namang lumabas si Josh mula sa opisina ko, nakangising parang bata. Magandang umaga, star couple, biro niya. Huwag sana kayong magalit, bumalik na ako sa dati kong boss. Hindi na ako nagpaalam. Alam ko naman nahihilingin yun ni Floyd. Sa totoo lang, mas gugustuhin ko yon kaysa maipit sa harap ng opisina araw-araw. Alam niyo na kayong dalawa, Josh, na mulang pisingi ko. Ano ka ba, my friend? Lahat naman alam ko kung ano nangyayari sa loob ng opisina ng presidente. Hindi naman niya nagkakamali yung mahal ko. Bulong ni Floyd, may nakakalokong ngiti sa labi na hindi man lang tumingin si Jackie mula sa mesa niya. Relax, binalik ko na sa ayos ang lahat. Kaya hindi mo na kailangang mag-ayos ng mga gamit mo, Francesca. You're welcome. Pagpasok ko, tama siya. Malinis ang opisina ko at gaya na nakasanayan tuwing Lunes. May florera ng tulips sa mesa. At gaya rin na nakagawian, may card na may handwritten note. You made me the happiest man in the world. Mahal, naluhang mga mata ko. Diyos ko, dahil sa hormones, iyakera na yata talaga ako. Niyakap ko si Floyd ng mahigpit at pinasalamatan si Jackie sa pagiging maasahan at pagiging maalalahanin niya. Maya-maya dumating si Hugo. Pinalikan ng tuktok ng ulo ko at sabing, so it's true then? Bro, ninakaw mo na palang magandang assistant ko. At pinalik mo na si Josh. Boring na tuloy ang opisina ng VP. Ikaw ang naunang nagnakaw, balik ni Floyd. Mag-ingat ka, baka nakawin ko ulit. Biro ni Hugo na nagpangiti sa akin. Iniwan ko silang nag-aasaran at hinila si Jackie para magkape sa pantry kahit nagatas lang naman ang iinumin ko. Gusto ko malaman kung anong nangyari sa date nila ni Chip. Aminado siyang masaya siya pero may lungkot pa rin sa mata niya. Nagkasundo silang magkita ulit, hindi rin nagtagal, sumama na rin ang mga lalaki sa break room. Dumating din si Ate Joyce, masigla gaya ng dati.
So kayong dalawa nagkaayos na rin? Tanong niya. Tinuturo kami ni Floyd. Oo, at maupo ka, wika ni Floyd. May mainit na balita ako. Nagliwanag ang kanyang mga mata nang ipaliwanag ni Floyd ang tungkol kay Liam. Sa'yo ang napakagwapong batang yon? Sinasabi ko na nga ba, mata mo talaga iho. Ngumiti siya ng malapad. Ang saya ko para sa inyong dalawa, pero bigla niyang ibinaba ang boses. Halos makalimutan ko. Baka wala lang ito pero sabi ng kaibigan ko sa cafe, nakita raw niya na magkasama sina Andres at Rubilin magkamakailan. Mukhang balisa daw si Rubilin. Nagdilim ang mukha ni Floyd nang marinig ang pangalang yon. May narinig ba siya? Wala, basta nakita niya lang, kaganyang kinuha ang phone niya. William, tingnan mo CCTV ng main entrance. Nandun si Andres at Rubilin. Hanapin mo, dapat naroon yun doon dahil may nagsabi sa akin. Maya-maya nang mabawi ang footage, nalaman namin na may tao sa security na nagbura nito. Isang tik-tik. Nakakayanig ang ideyang yon para kay Floyd at higit pa, lumabas sa video na alam ni Rubilin ang masyadong maraming bagay. Sumimangot si Josh. Kaya pala na fake nilang resulta ng pregnancy test sa pinagkakatiwalaan mong lab. Tatawagan kong direktor. Kung gusto niyang iligtas ang reputasyon niya, kailangan niyang tanggalin ng nurse na yon. Gawin mo, tugon ni Floyd, bagamat mabigat ang boses. Buti na lang nasa Switzerland si Via, malayo dito. Patuloy na nakamonitor ang travel ng babaeng yon. Kung bumalik siya, agad nating malalaman. Pero lalong lumalim ang pag-aalala niya. Baka kumuha ko ng external security para kina Francesca at Liam. Delikado yun, kontra ni Josh. Kapag nagdala ka ng bagong tao, mas madali silang makapasok. Pinisil kong kamay ni Floyd. Nagtitiwala ako sa gwardyang naka-assign sa akin. Paulit-ulit niya nang pinatunayan ng sarili niya at yung gwardyang nagbabantay kay Liam ay kapatid niya. Ligtas tayo. Dahan-dahang bumuntong hininga si Floyd pero nanatiling balisa. Pagdating ng gabi, gumanang pakiramdam sa bahay. Tumatawa si Liam habang naglalaro ng blocks kasama sina Simon at Daisy. Sa hapunan, muling pinasabik ako ni Floyd. May tatanungin ako, mahal ko, panimula niya habang hawak ang kamay ko. Nang mamatay ang mga magulang ko, hindi ko kayang pumasok sa bahay nila, kaya binili kong apartment na ito. Si Simon ang pinangasiwa ko doon. Pero kahapon nang makita kong kwarto ni Liam, nahanda na napagtanto ko sobrang matutuwa sana ang mga magulang ko kung nakitang doon natin palalaki ng kanilang mga apo. At ako rin magiging masaya. Mahal ko, payag ka ba na lumipat tayo sa ancestral house ng pamilya namin? Kumikinang ang luha sa mata niya habang nagsasalita. Oh Floyd, bulong ko. Sasama ako kahit sa kubo lang sa gubat. Kung itong gusto mo, oo. Kinabukasan dinalaw namin ang bahay. Puno ng liwanag, nakakabighani. Malaki, namumulaklak ang mga halaman sardin. Kumikislap ang fountain sa harapan. Hindi ito puno ng lungkot kung hindi ng init at alaala. Mahal ko, this is perfect. Anong pakiramdam mo? Tanong ko ng mahinahon. Buong buo, sagot niya, kumikislap ang mga mata. Parang inihanda ng ina kong bahay na ito para sa atin. Hinalikan niya ako, tumutulong luha. Habang tumatawa rin sa sariling luha, tinanong ko, pwede ba tayong magpakasal sa hardin? Napahalakak siya, medyo nabubulunan. Diyos ko, you are perfect. Yun din ang pangarap niya. Umalis kaming puno ng plano at maaga ang puso. Sa tanghalian habang hinintay ang pagkain sa isang bistro, tumunog ang phone ko mula sa hindi pamilyar na numero. Sinagot ko sa speaker. Francesca, nanginginig ang boses ni Daisy, puno ng hagulhol. Sir, kinuha nila si Liam. Hindi ko alam kung anong nangyari. Inihatid ako ni Daniel sa daycare. Sinundo ko ang bata pero nang isakay ko siya sa kotse, nawalan ako ng malay. Sabi ng doktor, tinamaan daw ako sa ulo. Pagmulat ko wala na si Liam. Hindi ko na makontak si Daniel. Francesca, kinuha nila si Liam. Sagot niya. Kumikislap ang mga mata. Ang sunod na naalala ko yung bigla kong pagising sa sofa. Nasa bahay na kamit hawak ni Jackie ang kamay ko. Dumating si Ate Joyce, dala ang tray ng tsaa. Si Hugo naman ay paikot-ikot habang may kausap sa phone. Si Josh naman ay may sinasabi sa kabilang linya. At si Floyd naman ay desperadong sumisigaw kay William, ang hepe ng seguridad ng kumpanya. Floyd, gising na siya, tawag ni Jackie sa kanya. Agad siyang lumapit sa akin. Mahal, tinawagan ko ng pulis. Paparating na sina Daisy at ang mga babae. Mukhang si Dennis at Daniel ang mga traidor. Hindi na namin sila mahanap as of now. Nanginginig ang boses niya at basang-basa ng luhang kanyang mga mata. Tinawagan ko rin si Dr. Molina para tingnan ka. Ang anak ko, Floyd, bata lang siya. Hindi siya dapat nasasangkot sa ganito.
Hinila na matinding takot ang dibdib ko. Humigpit ang pagkakahawak niya sa akin. Hahanapin natin siya. Magiging ligtas si Leah, mahal ko. Pinapangako ko. Pero kailangan mong manatiling kalmado para sa sanggol na sa sinapupunan mo. Hayaan mo akong humarap sa lahat ng ito. Iniabot ni Ate Joyce ang isang tasa ng tsaa sa nanginginig kong mga kamay. Hindi nito matatanggal ang sakit, iha, pero makakagaan ito ng loob mo. Hindi nagtagal na puno ang silid. Dumating sina Danica, Isla at Pitina kasama si Jaime. Lumitaw si Richard kasamang kanyang tiyuhin at ang wasak na si Daisy na humahagulhol ng paghingi ng tawad. Sinuri ako ni Dr. Molina at binigyan ng banayad na pampakalma. Francesca, ito'y para lamang pakalmahin ka. Malumanay niyang paliwanag. Hindi maayos ang presyo ng dugo mo. Delikado para sa pagbubuntis mo. Kailangan mo magpahinga. Pero tumanggi ako. Tawagin na nila ako matigas ang ulo pero hindi ako papayag na tulog ako habang hindi ko alam kung nasaan ang anak ko. Hindi gusto kong malaman ang nangyayari sa anak ko. Pero lalo ka lang maapektuhan ng kaguluhan, giit niya. Please, mahal ko, sabi ni Floyd habang hinahaplo sa mukha kong basa ng luha. Magpahinga ka na muna sa opisina o hindi kaya ikasama ng mga babae. Nangangako akong sasabihin ko sa iyo ang lahat. Dito lang si Daisy para makabawi. Aalagaan siya ng iba pang staff. Pinilit kong tumayo at niyakap si Daisy. Bumulong na wala siyang kasalanan sa lahat na nangyari. Kilala ko siya at alam ko kung gaano niya kamahal si Liam na para niya ng anak, kaya hindi niya maatim na ipagkanuluto sa kung sino. Inihatid ako ni Dr. Molina sa master's bedroom kung saan pumesa mga babae sa paligid ko. Pinilit kong ilihis ang nasa isip namin sa pamamagitan ng pagkukwento tungkol sa ancestral house ng mga Russo na pinuntahan namin ni Floyd, kung gaano kami kasaya noon